Yun, what's up sa inyo guys? Good morning. Biyahe tayo ngayon Manila to Samar. Dito na tayo ngayon sa Antipolo. Ride out namin 5:30 kanina. Sobrang traffic sa Ortigas Avenue. Kakalabas lang namin. Dito tayo sa Antipolo. Time check 6:17 AM. Maaga pa naman pero grabe na yung traffic kanina. Pero nakalagpas na tayo sa matraffic na area. Parang ito, cruise na lang tayo. Last na uwi namin ng Samar May yun ng 2024 din, this year. So nakita natin yung mga road condition. Tignan natin kung may update ba ngayon. Check na rin natin ulit kung magkano ba yung mga gastos. Lalo na ngayon may increase sa gasolina. 2 pesos 2 point something yun per liter. Grabe yung increase. Nagpa full tank na kami kagabi, kaya itong ginagamit natin ngayon ay sa full tank pa ito. So magka-count tayo mamaya kapag nakapagpa-gasolina ulit tayo. Record din natin para may reference yung mga first timer. Ito second time na kasi namin, kaya medyo na yung average ng gastos medyo kabisado na namin. Ay, umaambon na guys. Tignan natin kung uulanin ba tayo, maaabutan o wala na dito traffic. Hanap na tayo gasoline station para makaihi. Oh, ganda. Ito. Good morning guys. Time check tayo 7:18 ng umaga. Nasa Pililya na tayo. Nakita na natin yung arko ng Pililya. Bali, ang biyahe natin ay Manila to Samar, pero 2 days pa rin natin lalakbay. Takbong pogi pa rin tayo guys, 40 to 50. Makapag 60 lang tayo kung talagang sobrang luwag. First stop namin ngayong araw sa Sipokot. Doon yata pa rin kami doon sa hotel namin nung una. Orcas ba yun? Oracas, parang ganun. Sipokot yun. Kaya kahit papano almost 3/4 na rin yun. Kinabukasan malapit na sa Matnog. Uy. Ha? Umulan na guys. Pahinga muna tayo dito. Time check tayo guys, 7:42 na. Dami nating stop kasi umuulan. Ngayon nagkapote na kami, nawala yung ulan. Kaya tingnan pa namin kung hihinto pa ba kami para ubarin ulit yung kapote namin maya maya. Dito pa rin tayo sa Cabinte Pagsanhan Road. 45 kilometers pa pala tong
Pagsanhan Cabinte Road, 45 kilometers. So ang tatakbuhin natin ngayong araw simula doon sa bahay kanina hanggang Uracas Eatery and Travels Inn ay 350 kilometers. Arrival time natin mga 2 PM, pero syempre marami pang stop yan at tayo ay takbong pogi lang. Mga 4 or 5 PM na tayo makarating. Sana maaga pero I doubt, baka mga 6 PM pa nga yan. Bali sa 350 kilometers naka 50 kilometers na tayo. Grabe, 5:30 to 7, almost almost magi-8 na, naka 50 kilometers pa lang tayo. Compared dati nung summer, maganda yung yung panahon, walang aberya sa daan dahil hindi umuulan, hindi umaambon, nakadire-diretso talaga tayo no? Hindi pa tayo nakakalabas dito sa madaming sasakyan. Uy, ganda na ng daan, wala nang mga sasakyan gaano. Ito yung gusto ko kapag biyahe papuntang malayo, wala gaano mga sasakyan sa daan. Mas enjoyable yung scenery na makikita. Uy, walang makita ayan kala ko pag sana makadaan tayo ng may pag. Dahan-dahan lang tayo dahil madulas. 6 hours and 25 minutes na lang guys. 6 hours and 25 minutes. Naghahanap ako ng microphone na maririnig din yung boses ng OBR. Oo. Maghahanap ako ng guys, microphone na maririnig din ang boses ni OBR para marinig nyo kwentuhan namin. Hindi ako makahanap Meron ako nabili wireless, pero hindi siya ideal for long ride dahil kailangan mong from time to time i-check kung may battery pa. Di mo nakikita yung kung may battery pa o charge pa ba siya, kasi hindi niya kakayanin yung mga ganitong long drive, yung battery capacity niya. Kaya maganda wired. Kaya yun ang hinahanap ko. Ang hirap kasi hanapin ng mga nakikita ko sa YouTube. Wala naman sa Shopee. Kaya kung meron kayong idea guys, baka pwede nyong i-comment sa comment section natin para mas enjoy yung pakikinig nyo habang relax kayo sa panonood sa rides natin. Itong nabili kong mic, wired din to, for Osmo talaga to, DJI, mga action camera. Maganda siya kahit na naka-open yung visor o naka-close. Talagang buo yung boses. Actually wala na akong ina-adjust dito Talagang maganda yung quality ng audio niya. Ang downside lang, pang isa lang, hindi maririnig si OBR. Kaya yun ang hinahanap ko. Sarap mag-ride, magdadrive ako hanggang summer. Lakas na ng ulan guys. Doon tignan nyo ang dilim. Pero naka-ready tayo dyan guys. Oo, papuntang doon, tapos gaganon.
Naka-ready tayo dyan, guys. May tanong lang ako sa inyo, guys. Ano yung nakakapigil sa inyo na hindi pa kayo nagra-rides ng Manila to Samar? Comment nyo nga, guys, kung ano yung kung anong nakakapigil sa inyo. Comment nyo lang, guys, kung anong nakakapigil sa inyo para pag-usapan natin. Sobrang ganda naman ng basta yung motor natin nakakondisyon, katawan natin nakakondisyon, tapos takbong pogi lang. Kung hindi kaya, wag natin pilitin na magmabilis. Kung kinakailangan natin ng 2 araw tulad namin, gawin yung 2 araw para ma-enjoy nyo yung biyahe. Kita kayo ng mga magagandang tanawin, ma-appreciate nyo yung mga magagandang tanawin. Kaya i-comment nyo nga, guys, kung ano yung nakakapigil sa inyo. Sa mga biyasa na, alam ko na i-enjoy nyo yung mga rides na ganito. Kaya tuloy-tuloy lang. Saan na tayo? Ayun, no? Gusto mo doon? Ito, Alphamart. Ano? Karinderya na lang ta? O, sige, kakain muna kami, guys, para aray. Naalala ko yung nag-motor din kami, guys, sa Bohol. Kumain kami malapit sa school. Sobrang mura ng pagkain. Dito ba yun sinasabi mo? O doon pa? Dito ba yun? O yun na yun. Ito, walang kumakain. Yun, guys, kakatapos lang namin mag-breakfast. 1:75, 2 na kami. Time check tayo. 5 minutes bago mag 9. Bale, nasa Pililya pa rin tayo. Pililya pa rin yata to. Pangasinan, Cabinte Road. Binabaybay natin. Oh, sarap. Lamig. Sarap magbiyahe pag malamig. Hindi maaraw. Pag sa Dait tayo dumaan, tapos ganito yung klima, sobrang pag siguro doon, zero visibility siguro. 270 kilometers na lang, guys. 270 kilometers. Oh. Grabe, ang dilim doon, no? Sobrang lakas ng ulan. Update ko ulit kayo, guys, mamaya. Maulan, kaya wala din kayong makikita dahil natutuluan yung screen ng ating camera. Ayan, medyo tumila na naman yung ulan, guys. Malapit na tayo siguro sa mga lomban-lomban. Kasi mapuno na. Ito, lomban na to eh. Yan o. Welcome, Kalayaan. Yan o, ganda o. Yan o, lomban.
Madilim lang pero maganda, malamig. Ganda rin ng daan, guys. Dito maganda pa ang daan. Doon ulit tayo magtutuo sa Tagkawayan, Ragay, Sipokot. Doon ulit mapapalaban yung ano natin, shock. Time check 9:36. Time check tayo, guys. Alas 10. Medyo nagka-problema tayo sa rear tire natin. Nawawalan ng hangin. Buti may baon tayong portable na ano, na pump, air pump. At least ano, makakapatuloy tayo sa pagmamaneho. Nangangamoy goma kasi kaya nababahala ako baka. Dito na tayo ngayon, guys, sa Cabinte Louisiana Road. So far maganda pa naman yung mga daan. May mga patsi-patsi pero hindi naman siya yung tipong kakaldag yung kalamnan mo pag nasagasaan mo. Ayan, gumanda na ulit yung panahon, guys, pero nakaano pa rin kami. Tinanggal lang namin yung jacket namin na kapote pero suot pa rin namin yung pantalon. Cabinte Louisiana Road. Ito talaga yung maganda sa ano, pagpapunta ka ng south. Habang papalayo ng papalayo, pakonti ng pakonti yung mga dumadaan. Kaya masarap mag-rides. Manila to Bicol, ganyan. Manila to Samar. Sa Matnog lang talaga, guys, yung ano, yung problema. Matnog Allen, Aroy. Allen Matnog. Kasi ang tagal talaga ng barko dyan. Yung loading matagal, yung unloading matagal, yung Coast Guard release matagal, grabe. Kaya imagine niyo na lang, guys, kapag holiday kayo magbiyahe, marami kayong kasabay. Pag natsambahan nyo na pagdating nyo kayo kagad ang isasakay, maganda. Pero pag waiting ay mahirap. Naalala ko nung sumakay kami ng bus dati, Manila to Samar din, 2 AM nasa Matnog na kami, Matnog Port. Naka-loading kami 8 AM na. Biyahe pa almost 2 hours. Kaya alas 11 na, mga ganyan. Alas 11, alas 12 na kami nakarating sa bahay namin. From Allen kasi, malapit na lang kami, mga 30 minutes kung motor. Pero pag bus, marami kasing stop pa yung bus eh. Mga pasahero din na bumababa. Pero katulad nito, nakamotor tayo. Ayan. Pagbaba natin ng Allen Port, mabilis na lang tayo makauwi. Kasi 30 minutes. Dumi ko na, oh. Inaayos kasi natin kanina yung gulong natin. 243 kilometers na lang. Shout out sa mga Tagalokban dyan, Louisiana. Uy, mukhang uulan. Ha?
Tingnan natin pag nakalikokit. Nagsuot ulit kami ng kapote. Nagsuot ulit tayo ng kapote, sabi ko. Approaching na tayo guys sa Lokban Diversion Road. Mga siguro ko 5 kilometers din yon yung Lokban Diversion Road. Maulan pa naman. Tignan natin kung maganda ba dumaan doon kapag maulan. 5 kilometers. 2 kilometers bago mag Lokban Diversion Road. 1.4 kilometers to Lokban Diversion Road. Minsan maganda pa dumaan dito sa in-extension na na kalsada kaysa sa main road mismo. Ayan oh. Ulan na guys. Madilim eh. Baka wala kayong makita guys no. Minsan maganda rin panoorin yung pagpatak ng ulan eh. Lalo na kung nanonood ka rin habang maulan, habang nagkakape. Ay grabe ang sarap. Relax relax ka lang sa upuan. Yan din libangan ko guys eh, yung manood ng mga travel vlogs, lalo na yung mga nagmomotor. May something kasi sa parang very relaxing. 180 meters Lokban Diversion Road. So wow, sarap ng ulan. Dito na tayo. May nakikita pa ba kayo guys? Sarap ng ulan. Dahan-dahan lang tayo guys kasi mahirap na maulan ngayon. Bukod sa yung visibility, yung daan din baka madulas. Kaya naka-open naman yung auxiliary light natin na fog light. Pumapasok sa ko yung tubig. Diretso lang tayo, dahan-dahan. Dito pa rin tayo sa Lokban Tayabas. Go lang, go. First time ko nakapagmotor ng ganito guys. Yung sobrang lakas ng ulan. Pag nakauwi na ta, mag-decide ako. Siyempre maaraw pa rin, pero gusto ko hindi sobrang sakit sa katawan ng araw. Pag maulan naman, yung konti lang, wag naman yung sobrang dami. Tulad nito. Uy, may bagoong. Okay pa man. Ay, hindi. Kuhan yan. Oh. Waterproof yan.
Nagka-camping. Hello guys, naririnig nyo pa ba kami? Oo. Uy, lakas ng ulan. Ang saya-saya. Dahan-dahan lang tayo dahil maulan. Oh, wala na naman dito ulan. Sabi ko, kakaliwa na pala tayo dito. Lokban, Tayabas, Lucena na tayo. Papunta tayo, no? Walang ulan dito guys, oh, tignan nyo. Oh. Basang basa kami doon. Dito, wala, oh. Ah. Ah. Walang kaulan-ulan. Dito na tayo guys sa Lokban, Tayabas Road. Time check guys, 10:51. Medyo atrasar yung ano natin, yung biyahe natin. Ayun guys, nandito na tayo sa Gen Luna, yung parang subdivision na daanan. Malapit na tayo sa Atimonan. 11:39 na. Medyo naatrasado tayo dahil umulan. May problema yung gulong natin. Ayan, kaya medyo, tas yung riding, alis natin yung ride out 5:30 na kami nakaalis ng bahay. Plano namin 4 AM ulit, kaya lang napuyat yata, late na kami nagising. Pero sa bagay, hindi naman kami nagmamadali talagang umuwi. Ganun pa rin, chill ride pa rin. Enjoy lang yung view. Ito, ganda nitong lugar na to, walang katao-tao. Tapos dito ka dadaan. Ewan ko lang kung anong eksena dito kapag gabi. Natutulog nga lang si kuya, oh. Siguro ano yan, puyat na. Gen Luna. Paglabas natin dito, highway na ulit. May mga makakasabay na ulit tayong mga truck, buses. Yun. Yan. Uy, oh. Nasiraan tayo. Siraan yung bus na sinasakyan. Diyan kami nag-standby na 1 hour mahigit. Pababa siguro to, ang bilis eh. Hindi nga ako nag-accelerate. Yan.
Dito lang tayo sa tabi. May gasoline station dyan. Pagasolina tayo. Unleaded, boss. Unleaded. Doon. Mag-share ka. Pwede na tayo maghubad doon. Maghubad. Hmm, 63. Ayos. Ayan. Gas natin ay 3 liters. 163. Oo. Okay pa man. Okay pa man. Wala. May gasolina. First gas up natin guys. Full tank. 3 liters lang ang naikarga. 163. So may natira pa tayong 1 liter kanina. Malayo-layo din tinakbo ng 3 liters natin, ha. Simula 5:30 tapos ngayon quarter to 12 na. Nakaano na rin tayo. 300 kilometers ang ano natin kanina, eh. 350. Uy, ano to dito? Ito yung mga inaayos dito, guys. Na daanan. Ano? Ito na yung mga ayan. 190 kilometers na lang remain. So ibig sabihin naka 160 kilometers na rin tayo. Mga ganun. Sakto lang pala. 3 kilometers ay 3 liters 160 kilometers. So pumapatak na halos mga 50 plus kilometers per liter. Lapit na tayo sa Atimonan, Quezon, sa Bitukang Manok. Bicol. Dito, kaliwa pa Bicol. Uy, traffic. Siguro may ano dito. Yung road, yung ginagawa, kaya ganyan. Yung salitan lang. Grabe yung lubak dito. Ayan, oh. Ang lalalim. Dito tayo. Ayan. Oo. Ito na, Timonan na. Dire-diretso tayo. Timonan. Late tayo ng 30 minutes. 11:30 tayo dito, eh. 12. At least, 'di ba? 30 minutes lang.
Paakyat. Bawal lumusot. Kaya nga, nung nakaraan na dumaan tayo dito, ang init. Akyat daw, taakyat. Oh. Oo. Ano to? Umulan? Ah, siguro umulan tapos dito tumutulo. Di na tayo mag-stay? O mag-picture tayo? Picture? Pang ano, pang sarap, lamig. Check brake. Palabas na, palabas. Kain na tayo dyan sa madadaanan natin. Ito, Goto, Batangas. Pagkasarap. Ayan, oh. Ano? Air condition pa. Pagkasarap. Ayun guys, kakatapos lang natin kumain. 175 yung gastos natin sa lunch. Doon kami kumain sa pagbaba ng Atimonan, yung bitukang manok. Doon kami kumain kasi mas mura. Naalala kasi namin last time, kumain muna kami bago bumaba. Kumain kami sa bitukang manok, yung kainan doon. Mahal pala doon. Kaya sa baba na kami kumain para makatipid. Ayun, 175 lang, dalawa na kami. May soft drinks pa. Yan.
Timonan, Quezon. Saan tayo? 20 kilometers papalikuin tayo sa Gumaca bypass. Pero subukan natin sa hindi bypass ng Gumaca. Maganda yung daan sa Gumaca. Konti ang sasakyan, paakyat pataas. Kaya lang ang hirap kapag lalo maulan-ulan, matatarik yung paakyat, matarik din yung pababa. Kaya tulad ng mga automatic na motor, walang engine brake, hirap. Baka preno lang tayo ng preno to. Siguro nandito na yung yung part na merong release, kaya nagbabagal na sila. O ano to, may welcome to Barangay Angeles, share the road yata to. Yun, dagat na. Sarap ng dagat. Makakapagbabad na naman ako sa dagat. Time check tayo guys, 1:23 PM. Kakapasok lang natin ng Plaridel. Atrasado atong kuan yung oras ng dating natin ng Sipokot, kasi 3 hours at saka 3 hours and 30 minutes pa. So arrival time natin 5 PM na. Pampagising. Ito na yun. Stop, look, listen. Ha? Dito tayo sa town proper dadaan. Hindi na tayo magba-bypass. So hindi na kami Gumaca bypass guys, kasi mataas talaga doon. Itong naglolo ko pa yung hangin natin, parang may amoy goma. Baka magka-aberya tayo doon, mahirap. Ang good side naman, makikita natin kung ganitong oras traffic ba dito sa Gumaca town proper. Nakadaan na rin kami dito nung time na pauwi kami. Traffic doon sa may simula, pero nung nakalagpas na kami wala nang traffic. Tignan natin kung ganon rin ba dito. Pero sa tingin ko naman, dahil maliit lang naman na town ang Gumaca, hindi naman siguro ganong ka-traffic. Dito tayo ngayon dumaan sa Gumaca town proper. Tignan natin kung traffic pa rin ba dito. So far ilang minutes na tayo, wala pa namang traffic. Yung downside lang pala din dito sa Gumaca town proper, pangit yung road condition. Maraming lubak. Ayan Ayan na, nakikita ko na yung traffic guys. Nakikita ko na yung traffic. Aroy. Dahan-dahan na nga yun pag nakalagpas pala dito, wala na rin. Check this out guys. Ayan
dagat. Hindi nyo to makikita doon sa Gumaka bypass. Madilim na doon. Madilim na ang paligid. Wala pa. Pag may nakasalubong tayo na nakakapote, ibig sabihin malakas na yung ulan doon sa pinanggalingan nila, di ba?
4:30 na guys. Lapit na tayo sa nasa Kawayan pa rin tayo. In fairness kay Tagkawayan, meron ng mga gagandang daan kay Tagkawayan. Kumbaga na remedyohan na. Kasi last May sobrang ano talaga dito. Meron pa rin namang mga lubak-lubak kay Tagkawayan ngayon, pero hindi na tulad ng dati na sobrang dami. Tignan natin mamaya yung susunod na bayan. Ganun din ba?
Lala. Pupunta ako doon sa kabila. Dahan-dahan naman ito. Na basta
historical to bridge na to. Uniform nila parang Northwest. Uniform nila parang Northwest Samar State University. Parang sa Calbayog ba? Ginabi na tayo guys. Ang oras ngayon ay 6:16. So, ginabi na tayo pero 1 kilometer na lang nasa Oracas na tayo. Doon na tayo mag-hotel. Doon na rin tayo kakain, may pagkain sila doon. Siniserve na lang. Pero tingnan pa namin kung ang maibigay sa amin na room yung malaki yung kama, kasi minsan yung kama nila maliit. Baka kung hindi maibigay, hanap kami sa iba. Pero nung nakaraan binigay sa amin family room, tapos yung price niya same price lang ng ng ordinary room. Kaya depende pa rin kung ano yung nasa isip nila. Pero malapit na tayo guys. Excited na akong ilapat ang aking likod. Ligo muna para masarap ang tulog. Pero magwo-work pa ako mamaya guys. May online work kasi ako mga ilang din. So, naka second gas up na pala tayo kanina guys. Mga 20 kilometers ago.
nagpa-gas up na tayo para bukas dire-diretso na tayo alis papuntang Matnog. So kung maubusan man tayo ng gasolina, doon na tayo Ah, sige mo ito na. Kasi ata po yan sa kapwa. 5-6 na. Pwede ibaba doon? Ah, sir, baba niyo po. Ayun, ayos pala dito. So, ito yung tutulugan namin ngayon, guys. May mga ano naman. Ayan. So, may CR din naman na hindi naman tayo pihikan kasi asan ilaw nito? Ayun. Ayun. Ayun na rin naman. Ayun o. Tapos nandito pa yung motor natin. Safe na safe. Ayun o. Pinasok natin. Galing doon. Sige guys, magkano yun? 650? Oh, 650. Ayun pala guys, dito pala kami sa Malate Travelers dito sa Sipokot. Nung nakaraan doon kami sa Oracas ba yun o Orcas. Ano siya, medyo may kamahalan doon compared dito. Dito 650 lang, mas mura, tapos maluwag din. Kaya ito na yung pinili namin. Tsaka dito lang sa sa tawag nito, sa baba lang ba, sa ground lang. So pwede kang makapagpahinga kagad doon kasi aakyat pa. Pero either way, pareho namang maganda. Depende na lang sa preference nyo sa pricing. Pero kami okay kami dito. At kung i-recommend ko to. Kaya guys, hanggang dito na lang muna. Ito yung part 1 natin. Salamat sa inyong panonood. Kung hindi ka pa nakasubscribe, isuyo, subscribe ka na lang. Salamat!